Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So, love triangle reading. So, let's see. Hindi to para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. Kung kailan nyo mapanood to, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, this could be a vice versa. And I will going to tell you the zodiac sign if may makita. Anyway, let's start. Love triangle. Kaninong story to? Para to sa mga may alam. Okay? Alam nyo na merong ka-love triangle. Meron kang ka-love triangle something. Yung relationship na is in a love triangle. So, let's see. So, anyway, I can see yung feelings ng person mo towards you is hindi siya sure about sa nararamdaman niya para sa'yo. Medyo juggled siya, but let's clarify. Cheating. So, this person is cheating on you. So, either kayo yung kasal or sila yung kasal. Merong marriage involved dito. And your person is cheating on you. So, I can see also here na meron ng clarity. Kaya this time around, parang nadjujuggled na siya or hindi na siya sure sa connection ninyong dalawa. So, I think ganun nga yung nangyayari. Kasi parang gusto niya nang gumawa ng action na ayusin na yon kasi may clarity na. And hindi na siya sure kung mag-work pa ba yung sa inyo. Kasi nagkakaroon na ng gulo, nagkakaroon na ng away. So, yung feelings niya for you is unsureness na. Hindi na siya sure kung mahal ka ba niya, or iiwan ka na ba niya, or paglaban ka ba niya, magstay ba siya, or what. So, nahihirapan na siya sa mga nararamdaman niya ngayon. Dahil may clarity na nga na nangyayari. So, yung feelings naman niya for the other person. So, I think the other person is the married, kung saan siya married. Kasi nandito sa point na yung feelings niya sa other person is gusto niyang ayusin to. Gusto niyang magpaka-asawa na, gusto niyang magpaka-matured na, mag-focus na sa kanyang finances na lang, sa family niya. Kung may anak sila din, magpakatatay na din. At gusto niyang ayusin to, gusto niyang kausapin to, and gusto niya din niya mag-move forward towards there. But the thing here is, yung other person na yon or yung wife niya is, hindi na siya galit sa kanya. Parang pinupush away din siya nung wife niya dito. Napagod na ata yun eh. Parang feeling ko napapagod na din siya sa mga nangyayari about your person. So, I think hindi lang ikaw yung naging first time na pinag-awayan nila. Siguro nangyari din to before. So, parang merong mga ganito din nangyari. Sa kanya kasi may naramdaman akong pagod dito sa other person, meaning sa asawa niya. So, gusto niya nang ayusin to, yung sa kanila. So, ano naman yung gusto niya from you currently? I think this person wanted na i-clear sa'yo ang lahat. Actually, nahulog din naman siya sa'yo. Pero, yung pinakauna talaga, yung gusto niya dito is last. This person is very attracted on you physically and sexually. Ito yung nakikita kong
gusto niya sa'yo sa nung una. Pero feeling ko nahulog din naman tong person na to sa'yo. Parang it's all about part of his or her games. Itong connection ninyong dalawa. And may tinatago talaga siya sa'yo about his wife. Okay? Medyo nakikita ko nung time na nagkakaroon na ng clarity, bumibigat na medyo na-stress na siya sa kakaisip dito. Medyo nakikita ko na minsan gusto niya muna na hindi kanya nakausap na. Minsan mas sinasabi niya na gusto ko munang mag-isip mapag-isa. Peace of mind, yung gusto niya dito. Na-stress na din siya sa mga nangyayari. So gusto niya nang maayos sila, gusto niya nang magkabalikan sila. Let's clarify. What does he or she want from the other person? Okay? Currently. This is currently. See? Gusto niya nang mag-focus doon. Alam niya kasi na nasaktan niya talaga yon. And feeling ko nga dati pa to na nangyayari sa kanila. And pagod na siya. Ayaw niya na. Kasi nga hindi lang to first time na nangyari sa kanila itong about sa inyo. Dati pa may experience na siya dito sa person na to. And I can see here na this person, your person, is willing to offer this person a new beginning na. Maayos na. But nag-away kasi sila nito. Nagsisi talaga siya sa ginawa niya dito sa person na to. Kasi feeling ko kung bakit ganito, andun na kasi sa point na pagod na yung person niya, yung asawa niya, ayaw na siyang tanggapin. Parang tinutulak na siya palayo, or sabi na pinapalayas na siya. Dito niya na-realize na mali yung mga ginagawa niya. So, mali talaga siya. Parang sumusobra na siya. Parang ganun. Nung kayo pa pala to, pinagsabay niya kayong dalawa. Kasi nandito sa point na tinago niya to sa'yo. Pinagsabay niya kayong dalawa ng person na to. What does the next 3 months holds for the both of you? Separation. So, I can really see separation dito sa inyo. Mawawasa kayong dalawa nito. So, I can see here na, kasi may ipit na siya sa sitwasyon eh. Feeling ko, either one of you, might be feeling ko ikaw. Magkakaroon kayo talaga dito ng fight. Kasi, syempre, hindi naman ito madali para sa'yo. Kumbaga, niloko ka din niya, pinaasa ka din niya, tapos, hanggang sa point na naiipit na siya sa gulo dito, sa kabila gulo dito sa inyo. So, naiipit siya sa sitwasyon talaga dito. And mas pipiliin niya na siguro doon sa point, kung kakausapin ka man ng person na to, na makipaghiwalay siya sa'yo, pipiliin niya lang siguro na maging friends na lang muna tayo. Or gusto ko muna talagang mapag-isa, gusto ko muna mag-isip. Siguro ayusin din natin to. Magpahinga muna ako ngayon. Parang meron kasi feeling ko dito, meron pa siyang a little bit of papaasahin ka pa niya. Siguro sinasasabi niya lang sa'yo dito na pahinga muna tayo. Babalik din ako. Ayusin ko din to. May ayusin lang ako. Then, after that, babalikan kita. Kasi, yun yung naramdaman ko dito eh, na parang meron pa siyang, parang paasahin ka pa niya sa mga possibilities na pwedeng mangyari sa inyo. So, let's see about what does the next 3 months holds for them? The next 3 months holds for them. Itatry niyang ayusin talaga yun sa kanila. Siguro ibabalik niya yung mga memories nila. Hingi siya ng tawad. Magta-try talaga siya na
magplano ulit para sa kanila, i-clear sa kanya ang lahat, and tudukin na, para siguro mga ako sa kanya na tinuldukan ko na to, wala na, mangangako siya na desisyon niya to na ayusin ng lahat, and waiting siya para maayos na lang talaga yung family nila or yung commitment nilang dalawa. Pero yung person na yon kasi, yung asawa niya, I think, or kinakasama niya or something, is parang ayaw na talaga. Yun yung naramdaman ko sa kanya, na sobra siyang nasaktan and ayaw talaga siya na tanggapin. Pero this person is trying, or your person is trying talaga na ibalik yung, i-reminisce yung mga past nila. Tinatry siya siguro ligawan ulit, para magkabalikan lang silang dalawa, or pinuprove niya yung sarili niya dito na nagbago na siya at hindi niya nauulitin yung mga ginagawa niya. So, this could be vice versa on your part, okay? So, how will your communication flow? How will your communication flow be? Paano ba yung communication ninyo? Medyo mabigat siya. Hindi kayo mag-uusap nito. Kasi nakapag-desisyon na siya eh. So, dito sa point na parang kakausapin ka niya, medyo paasahin ka niya na magpahinga muna, gaya ng yung sinabi ko kanina na pahinga muna tayo, babalikan din kita, ayusin ko lang yung mga problem ko sa buhay, baka may mga sinabi siyang problema sa buhay or something. So, mabigat, hindi kayo mag-uusap, hindi talaga siya makipag-usap muna sa'yo. So, siya mismo yung magbibigay ng silent treatment sa'yo. Decision niya yon para wala ng gulo. Okay? So, kasi babalik na siya dito, ayusin niya to eh. Without you knowing it, para sa kanya iwalay na kayo. Na ikaw naman, may feeling ka, pero umaasa ka pa din sa relationship ninyo. Kasi, yun naman to madali eh. Siyempre, masakit to. So, let's see kung ano naman yung sa kanila. Okay? I-let go niya ba yung itong kapilaan na to? Or ikaw ba yung i-let go niya? Or let's see. Siya yung i-let go ng person na yun. Siya yung i-let go ng asawa niya or ng kinakasama niya. Hing asawa niya to eh. Kasi may married involved talaga dito. Marriage. So, siya yung i-let go na to kasi parang willing na talaga mag-move on itong person na to, yung asawa niya. Parang, this time, I know my power. This time, I know my worth. I want my freedom. Pagod na ako, cold na tong connection nila. And para sa kanya, parang wala ng pag-asa to na mabuo pa yung family nila. Dahil ito yung nakikita ng other person. So, parang cold na, empty na, parang imbalance na, parang clear na sa kanya na wala na to. Hindi siya yung bibitaw sa other person, but yung asawa niya yung bibitaw sa kanya kasi ayaw na sa kanya talaga. So, let's see about magko-commit ba siya sa'yo? So, feeling ko dito, magkakaroon pa kayo ulit ng communication nitong person na to. Bakit? Kasi hindi na siya tinatanggap dito eh. Hindi na siya tinatanggap dito, ayaw na siyang tanggapin, so there is a possibility na magkakaroon kayo ng communication dito ng person na to. Pero hindi pa din siya sure kung dito na siya sa'yo mag-commit. Parang magkaroon lang kayo ng communication siguro nitong person na to. Hihingi siguro siya ng tawad sa'yo dahil nawala siya, hindi siya nagparamdam or something, so magta-try siya na maayos kayo ulit. Magta-try din siya na bumalik sa'yo ulit. So, there is a possibility na itatry niya na
buuin ulit yung relationship ninyo na parang guidance na din to para sa'yo na pag-isipan mo ng mabuti. Iniwan na siya ng asawa. Depende kung mahal mo talaga siya. Okay? Kasi ang sa kanya kasi sa part niya, hindi siya bumalik sa'yo because mahal ka niya. Bumalik siya sa'yo kasi wala siyang choice. Hindi na siya tinatanggap dito sa kabila. So, kaya bumabalik siya sa'yo. So, nasa'yo yung decision if tatanggapin mo siya. Then, up to you. Kung mahal mo talaga siya. Nasa inyo yung freedom naman eh. So, ano yung magiging outcome nila? So, I can see na magiging outcome, magta-try pa din talaga siya to move forward towards that person. I think magta-try pa talaga siya na mag-proceed or mag-move forward towards that person or sa wife niya. Magta-try pa siya na ayusin yung mga di nila pagkakaunawaan. Pero feeling ko talaga buo na yung decision ng other person, buo na yung decision ng asawa niya na baka nga meron nga dito na medyo gusto ko na ng divorce, gusto ko na ng annulment kasi may justice dito eh. So para may mga legal matters na naayusin kasi parang feeling ko ayaw na talaga nung other person, nung wife niya. Kahit bumabalik pa sa kanya, parang ayaw na talaga kasi parang pagod na siya sa mga nangyayari. This is just not the first time. Sabi ko nga kanina, pang ilang beses na din to. So, ano yung magiging outcome ninyo dito? So, let's see. Ano yung magiging outcome ninyo? So, there's a possibility na if tatanggapin mo siya, then possible na magkakabalikan kayo ulit. And then, magiging maayos yung relationship ninyo, pero kalaunan kasi magiging pagod din kasi parang mag-aantay ka sa kanya na bibigay niya sa'yo yung successful relationship, pero wala kang makukuha. Pangako, meron, pero napapako. So, parang for a while lang na magbibigay ito sa inyo ng saya, mangako siya sa'yo na mahal ka or something. Pero yung ano niya kasi dito, yung focus niya pa din kasi dito is bumalik dito sa ex niya. Dito kasi sa'yo, nandun siya sa point na this person did not choose you because he loves you unconditionally or he loves you. He did love you, yes, pero this person chose you again because hindi na siya pinili dito sa kabila. So, pag tatanggapin mo siya, magkakaroon kayo ng partial happiness, pero paasahin ka niya into having a family or marry you, to have a successful relationship. Mapapagod ka kasi dito sa kakaantay kung kailan niya to ibibigay sa'yo. So, ang outcome sa inyo pa din dito in the future is separation. So, kasi magkakaroon ng clarity sa'yo dito na option lang pala ako. Dito mo ma-realize siguro. Siguro, dito mo na makikita na this is a lesson for my mistakes na tinanggap ko pa siya balik. So, if naka-resonate kayo dito sa connection na to or sa reading na to, this serves you a guides already na pag-isipan mabuti bago siya tanggapin. Okay? Baka mapupunta kayo sa point na ganito yung magiging situation ninyo. Imbes na mapupunta na kayo into happiness, ikaw, into moving on na your freedom, late mo nang ma-realize yung pagkakamali na yon. So, anyway, I can see such zodiac signs, of course, nakalimutan ko. I can see Taurus, Libra, I can see Leo, Cancer. I didn't see Cancer, pero could be Cancer. Virgo. I can see Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Ano pa ba?
Aries, Sagittarius, Leo, Pisces is also here. Sagittarius, Capricorn, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Thank you and God bless.